Dok, bakit parang laging pagod ang katawan ko at may mga bukol akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag? Iyan po ang tanong na nakakatakot marinig dahil madalas ay huli na ang lahat bago tayo kumilos. Sa ating topic ngayon na 5 na pinakamasamang pagkain na nagpapalakas ng cancer cell sa loob ng katawan mo, hihimayin natin ang mga pagkaing hindi nyo alam ay nagiging gasolina pala sa mga mapanganib na cell sa inyong loob. Layunin nating patayin sa gutom ang cancer cells bago pa sila lumakas. Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong lolo at lola at sa lahat ng ating mga ka-health tips. Bago tayo magpatuloy, paki-like at i-share po muna natin ang video na ito sa inyong mga pamilya. Ipadala nyo ito sa inyong mga mahal sa buhay dahil ang kaalaman ay ang unang hakbang para labanan ng cancer. At kung bago ka lang, paki-subscribe na sa Doc Mateo Health Tips at i-click ang bell icon para lagi kayong updated. Ngayon, nais ko munang bigyang pansin ang ilang replies mula sa ating community tungkol sa paksang ito. Isang user ang nag-reply, "Doc, totoo ba na ang asukal ay paborito ng cancer? Natatakot ako dahil mahilig ako sa matatamis." Sabi naman ni Lolo Ben, "Wala na bang ligtas kainin ngayon? Parang lahat na lang ay bawal." At may isa pang nag-reply, "Salamat Doc Mateo sa babalang ito. Kailangan naming maalaman ng totoo para sa aming mga apo." Bago ko ibahagi ang kwento ni Mang Karding, lagi po nating tandaan na ang lahat po ng payong ibinibigay ko rito ay dagdag kaalaman at edukasyon lamang. Hindi po ito dapat ipalit sa payo ng inyong oncologist o physician. Kung kayo po ay may nararamdamang kakaibang bukol, biglaang pagbaba ng timbang o matagal na ubo, huwag pong idaan sa panonood lang. Kumonsulta agad sa inyong doktor para sa tamang screening. Ang maagang pagtuklas ang susi sa paggaling. Ang inyong kaligtasan ang laging priority natin dito. Hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Mang Karding, isang 65 years old na dating trabahador sa construction na pumunta sa akin dahil sa laging pananakit ng kanyang sikmura at matinding panghihina. Si Mang Karding ay kilala sa kanilang barangay bilang King of Ihaw-Ihaw dahil gabi-gabi ay puro inihaw na liempo at processed meats ang kanyang hapunan. Sabi niya sa akin, "Dok, malakas pa naman ako pero bakit parang bumabagsak ang katawan ko at wala na akong ganang kumain?" Nang isagawa ang mga test, nakita namin na may mga abnormal cells na namumuo sa kanyang bituka. Mga cells na unti-unting lumalakas dahil sa mga toxins na iniipon niya sa katawan sa loob ng maraming taon. Ang masakit sa kwento ni Mang Karding, akala niya ay reward niya sa sarili ang pagkain ng mga processed at sunog na pagkain dahil sa pagod sa trabaho. Hindi niya alam, bawat katad niya ng mga pagkain na may nitrites at sobrang asukal ay parang naglalagay siya ng pataba sa isang damo na hindi dapat tumubo. Mabuti na lamang at maaga pa ay nahuli na namin ang senyales. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang diet at pagtanggal sa 5 pinakamasamang pagkain ito, nabigyan namin siya ng pagkakataon na labanan ng banta ng cancer at maibalik ang kanyang sigla para sa kanyang mga apo. Bago natin pag-usapan ang mismong listahan, gusto ko munang ipaliwanag sa inyo kung paano gumagana ang cancer sa loob ng ating katawan para mas maintindihan nyo ang ating topic. Alam nyo ba na lahat tayo ay may microscopic cancer cells sa ating katawan? Pero sa isang malusog na tao, ang ating immune system ang nagsisilbing pulis na humuhuli at pumapatay sa mga abnormal cells na ito bago pa sila maging tumor. Ang problema ay kapag tumatanda tayo, humihina ang ating immune system at dito papasok ang ating diet. Ang cancer cells ay parang parasite. Wala silang sariling sapat na enerhiya, kaya nagnanakaw sila sa inyong system. Kapag ang kinakain nyo ay puro bad fuel, binibigyan nyo sila ng pagkakataong lumakas, mag-multiply at magtago mula sa inyong mga natural na depensa. Isipin nyo ang inyong katawan bilang isang lupa o soil. Kung ang lupa nyo ay acidic, puno ng toxins at laging may inflammation, ito ang perpektong kapaligiran para tumubo ang damo o ang cancer. Pero kung ang katawan nyo ay alkaline, puno ng antioxidants at malinis, mahihirapang mabuhay ang mga cancer cells na ito.
Kaya't ang pagpili sa ating kinakain ay hindi lang basta busog. Ito ay usaping life and death para sa ating mga cells. Heto ang 5 pagkain na nagsisilbing paboritong pataba ng cancer cells na dapat nating iwasan o limitahan ng husto. 1. Processed meats, hotdog, longganisa, ham at bacon. Ang mga pagkaing ito ay nagtataglay ng mga preservatives tulad ng nitrates at nitrites. Kapag niluto ang mga ito sa mataas na temperatura, nagiging nitrosamines. Sila ang direktang sumisira sa DNA ng inyong cells sa bituka na siyang simula ng pagkakaroon ng colon cancer. 2. Refined sugars at matatamis na inumin. Ang cancer cells ay parang sugar hungry. Mas mabilis silang kumonsumo ng asukal kaysa sa normal na cells. Ginagamit nila ang asukal para mabilis na mag-multiply o dumami. Ang laging mataas na asukal sa dugo ay nagdudulot din ng insulin resistance na paboritong environment ng cancer para lumaki ng walang kontrol. 3. Sunog na pagkain o charred o burnt foods. Mahilig ba kayo sa inihaw na may itim-itim o sunog na bahagi? Ang bahaging iyon ay nagtataglay ng acrylamides. Ang mga chemical na ito ay direktang sumisira sa inyong genetic blueprint. Gaya ng nangyari kay Mang Carding, ang hilig sa sunog na karne ay parang pag-imbita sa cancer na manirahan sa inyong system. 4. Highly processed vegetable oils o trans fats. Ang mga mantikang paulit-ulit na ginagamit o yung mga puno ng trans fats ay nagdudulot ng chronic inflammation. Kapag ang katawan nyo ay laging irritated, mas madaling mabuhay at kumalat ang mga cancer cells dahil abala ang inyong immune system sa pag-apula ng inflammation sa halip na bantayan ang mga abnormal cells. 5. Alcohol, lalo na ang sobrang pag-inom. Ang alcohol kapag pumasok sa katawan, nagiging acetaldehyde, isang kemikal na sumisira sa ating cells at pinipigil ang katawan na i-repair ang mga pinsalang ito. Para sa ating mga seniors, ang alcohol ay nagpapataas ng risk sa cancer sa atay, suso at lalamunan dahil sa bagsak na immune response nito. Hindi sapat na umiwas lang tayo. Kailangang gawing hostile o hindi komportable ang ating katawan para sa cancer cells sa pamamagitan ng mga ito. 1. Eat the rainbow. Kumain ng iba't ibang kulay ng gulay at prutas araw-araw. Ang kanilang antioxidants ang nagsisilbing sundalo na pumapatay sa mga free radicals bago pa sila makasira ng DNA. 2. Fiber is key. Siguraduhing mataas ang fiber sa inyong diet tulad ng oatmeal o brown rice para mabilis na mailabas ang mga toxins sa inyong bituka at hindi sila magkaroon ng chance na mabulok sa loob. At 3. Stay active. Kahit simpleng paglalakad lang tuwing umaga, ang ehersisyo ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo upang mas madaling matuklay at mapuksa ng inyong immune system ang anumang abnormal cells bago pa lumala ang lahat. Ayan po mga minamahal kong lolo at lola, ang ating katawan ay isang templo. At nasa ating mga kamay kung ano ang ipapakain natin sa ating mga cells, lunas ba o lason. Kung naramdaman nyo ang bigat at halaga ng ating topic ngayong araw, pakitype po sa comment section ang yes. Kung handa na kayong linisin ang inyong plato para sa inyong kalusugan, pakitype po ang more. Ngayon po, gusto ko ring marinig. Kayo ba ay may kinahiligan noong pagkain na sa tingin nyo ay dapat nyo nang itigil ngayon? I-share po ninyo ang inyong kwento sa comment section para magsilbing inspirasyon sa iba. At huwag din nating kalimutang pag-usapan ang nocturia o ang madalas na pag-ihi sa gabi.
Alam nyo ba na ang sobrang pagkain ng asukal at processed foods ay nagdudulot ng pamamaga hindi lang sa prostate, kundi maging sa inyong buong sistema, na nagiging sanhi ng pabalik-balik nyo sa banyo at pagkapuyat na lalong nagpapababa ng inyong immune system? Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan ng buong puso. At para sa ating susunod na video, anong paksa po ang gusto ninyong pag-usapan natin? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Malinis na katawan at pinagpala tayong lahat. Paalam po!